Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Ayan. Friday kasi uli, di ba? Salamat po. Nako, the Lord is so good, di ba? The Lord is so good. Ay, really talaga. At napakabuti po ng Panginoon. Sabi nga, every gising is a blessing, so let us make the most out of it. At dahil Friday ngayon... Ay, kakanta na naman ay, tayo. alam nyo na yan. Kakanta tayo, di ba? Sige. Ready ka na, Daddy? Ay, susubukan Ready natin. na, ha? Okay. Susubukan natin. Okay, game. Thank God it's Friday. Chuchua, chuchua, chuchua. Aba, may bago siyang tono. Chuchua. Pataas tayo dapat. Oo nga po. Hindi Progressive. pababa. Oo nga daw, Progressive. no? We need Ang buhay Kristiyano, progressive. Hindi po yung taas, baba, taas, baba, taas, tuloy-tuloy na akyat. akyat. Dahan-dahan man, pero progressive. Kung kayo po ay nakikinig dito sa programang Gabay, dito po sa 702 DZAS. At syempre po, kasama nyo kami, si Pastor Paul. At ako naman po, si Ate Beth. Okay. So, kayo po ay nakikinig sa pamamagitan po ng 702 DZAS or dahil Friday ngayon, nakikita nyo kami sa pamamagitan ng ating Facebook live Nasisilip streaming. tayo. Opo. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Magkakasama ulit tayo ngayon. Amen. Kahit umiinit na ho ang panahon. Ay, talaga. Pero, at nawawala na ng tubig uli. Ay, Schedules, grabe. di ba po? Pero, patuloy tayo sa Panginoon. At Oh, kahit, wag po tayong mawala ng pag-asa. Di ba, Right, Dad? that's right. Patuloy po tayo na sumunod sa Panginoon. So, salamat po sa loob po ng 30 minutes na ating pag-uusap at pagtatalakayan. Pabayaan yung pangitiin namin kayo, itong mag-amang to, no? na makulit, mabigyan ho kayo ng saya. At di naman mga bagong kaalaman, kundi mga ma-reinforce yung mga lessons na tinuturo sa atin ng Panginoon. Okay. Sige po, diyan po kayo kung saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taloktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hadna ng mga bagong kaalaman, makalangit ng mga awitin, at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na naglalayong kayo haddan ng isang hamon at isang gabay. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karika ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na haing, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, magpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos.
Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin ngayon yung mga tula, poems that touched my heart. Kasi ang dami-dami hong tula na naging blessing sa akin. So, ang gagawin ko, nire-recall ko yung mga poems na yon at isinishare ko po sa inyo. O ngayon, ang pag-uusapan naman natin, ang poem na to ay pinamagatang Recipe Book by Fred Tooth Baker. Ulitin, simulan ko na ha. O, makinig. Take some friendliness and mix it with a little bit of cheer. Blend a touch of morning sunshine with a pleasant atmosphere. Sprinkle just a pinch of kindness in amongst the deeds to do. Mellow freely with compassion and with tenderness endue. With some sympathy, be generous. Spare its candor, not a mite. Season well with such expression as befits a dawning bright. Garnish freely with the beauty that is deep within the heart. Spread around and up and over for the purpose 'twould impart. It's the recipe of friendship. Use it often, use it long. Careful in its preparation. The results be never wrong. Ayan. So ito po yung recipe book by Fred Tooth Baker. Ang pagkakaroon po ng mga mabuting kaibigan, pagpapala po ng Diyos yan sa atin. Subalit sa pagkakaibigan, tayo po muna ang dapat na umaabot sa iba. Noong February, nagkaroon po kami ng couples encounter sa church. At naging isa po sa speaker si Pastor Ness at ako po yung nag-handle ng response activity. Isa po sa mga realization ko ay, marami pala pong couples sa aming church ang nangangailangan pa rin ng mga older couples na mga kaibigan upang maging gabay at mga taong maaring puntahan kapag sila po ay may mga suliraning kinaharap, lalo na po sa kanilang marriage. Kaya nakita ko po ang kahalagahan ng pag-reach out sa kanila bilang kabilang po kami sa mga older couples sa aming church. Ako po ang kailangang umabot sa kanila sa pamamaraan ng angkop sa kinakailangan ng pagkakataon. Kung ngiti, bigyan ng ngiti. Kung kabutihang loob, maging mapagbigay tayo. Kung kailangan nila ng panahon upang may makausap, maglaan tayo ng panahon para sa kanila. Kung kinakailangan nila ng tulong sa kanilang mga ginagawa, gawin po natin ito ng may kasiyahan. Ang lahat ng ito ay gawaing paglilingkod bilang isang pamilya sa tinatawag natin kaharian ng Diyos. So pasimulan natin ito sa loob ng ating tahanan para may mga magagandang alaala po ang ating mga anak na madadala nila sa kanilang mga sariling pamilya pagdating ng panahon. Tandaan po, ang ating buhay ay dapat nang magtanim ng kabutihan sa kapwa upang sila naman po ang gagawa nito sa iba. Ang tawag po natin dyan, paying forward. Tama pa rin ang paalala ng Bible na sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoon. Huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti dahil ang resulta nito ay pagpupuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. So maging kabahagi tayo ng mga rason upang magpuri sila sa ating Panginoon. And the best way to do it, para nga sa pamamagitan po ng ating friendship evangelism, yung ating friendship na method, para po lalo, sabi, as we reach out to them, as we reach out to others, yung mga kapitbahay natin, lalo po nilang makikita ang Panginoon sa ating buhay. So may kindness, may ngiti, may generosity, yun po yung mixture ng buong friendship recipe. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Patuloy po tayo sa ating pagbubulay-bulay sa palatuntunang gabay. At sa mga sandaling ito, ang ating pong bibigyan ng pansin, mga kapatid at mga kaibigan, ang tinatawag na Jonah Paradox. Jonah Paradox. Ano po ang pangyayari? Ito po'y hango, of course, sa aklat ni Jonathan Cahn, The Book of Mysteries. At kilala naman natin si Jonathan Cahn, isang
a born-again Christian rabbi, Jewish rabbi, at end-time preacher, prophetic, at pinagpapala po ang mga nakikinig sa kanya. Okay. So, Jonah Paradox. Ano po ang pangyayari? Nasa labas kami at doon kami nagtitingin-tingin sa mga building ng paaralan sa pagkakataong may isang kalapate na tumawag ng aming pansin mula sa maraming mga bato doon sa ilalim ng bubungan sa isang lugar, doon ay naroroon ang nabanggit na ibon. Ang salitang Hebreo sa isang ibong kalapate ay Yonah. Y-O-N-A-H, Yonah. Halos kapares sa propeta ng Nineveh na si Jonas, na ginawa niya ang lahat upang lakasan ang tawag sa kanya ni Yahweh, o takasan, hindi lakasan, takasan ang tawag ni Yahweh mula sa katapusan, bagamat labag sa kanyang kalooban, sumunod at isang malaking revival ng kaligtasan at pagbabago ang naganap mula sa isang bansang walang Diyos, sa Nineveh. Sa simula, ngunit isang malaking ngunit ang naganap, sa kabila ng matagumpay na gawain, nagdala naman ito sa kanya ng isang napakamiserabling buhay at may masakit na damdamin. Bakit nga miserable? Dahil ang Nineveh ay puno ng kanyang mga kaaway at alam niya na kung bibigyan niya sila ng salita ng Diyos ay magsisisi at ang Diyos ay magdadalang awa sa kanila at ang salitang ibinigay niya sa loob ng 40 araw, ang sabi niya, mula ngayon wawasakin ng Diyos ang Nineveh. Kaya't ang message ay hindi magandang message. Dala nga ng na walang kapag-asa. Ito ay isang kabalintunaan. Hindi ibinigay ni Jonas ang hula ng paghatol, kaya ang hatol at ang hula ay natupad. Ngunit kung ibibigay ni Jonas ang mensahe ng paghatol, ang hula ay maaaring magdala sa Nineveh ng pagsisisi. At ang hula ay nag-fail. Ang kabalintunaan ng makasariling layon ng hula. The self-fulfilling prophecy. Alin? Ang kabalintunaan. The self-nullifying prophecy. At doon naman nasasalig ang isang muling kabalintunaan, paradox. Ano ang utos? Ang Diyos kay Jonas, 40 araw at ang Nineveh ay babagsak. Ngunit lumipas ang 40 araw, walang hatol, hindi bumagsak ang bansa. Dahil ang mga tao na nawawala sa katotohanan ng hula, kaya't ang hula ay siyang parang naging hindi totoo. At dahil doon, ginamit ng mga tao ito laban sa Diyos at sa kanyang mga salita. Ano ang makikita mo? Tanong ng guro. Makikita mo rito, ang mga tao ay mas concerned na ang warning ay hindi matupad kaysa katotohanan ang 120,000 katao ay maligtas dahil nga hindi ito natupad. Hindi mo ito makikita na ang Diyos ang walang kaawaan, kundi ang mga tao ang walang kaawaan. Makikita natin na ang Diyos ay laging handang iligtas ang mga nawawala, kahit ito ay lumabas na parang sinira nga ng Diyos ang kanyang sariling pananalita. Kahit sa sukdulang mawalaman ang kanyang sariling buhay sa kanyang kamatayan. Opo, ang pag-ibig nga ng Diyos at ang kaawaan ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay siyang tanging dahilan at nagdala ng imposibleng mga bagay ng mundo. Kaya't sa pangyayaring ito, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang dahilan na ang kanyang salita'y naging parang isang hindi kapanipaniwala at gayon nga ba? Tanong at sasabi ng guro. Liwanagin, ano ang hula?
ang Nineveh ay babagsak o ma-overthrown sa English. Ngunit sa Hebreo, ito ang Hafak, H-A-F-A-K, at ang Hafak sa Hebreo ay maaari ring nawasak o nabago at naligtas. Kaya naman ang Nineveh, ang sabi, ay nabaliktad, nabago, naligtas at hindi nahatulan. Yun yung second meaning ng Hafak. Amen. Kaya makikita natin na ang salitang hatol ay pagsisisi rin at kaligtasan mula sa paghatol. Opo, isang kabalintunaan sa mga kabalintunaan sa Biblia. Wow! Isang kamanghamanghang kabalintunaan o paradox, sabi ng guro. At dahil sa paradox na ito, sabi ng guro, tayo naman ay naligtas. Amen. Ang misyon. Ngayon, bayaan natin na ang kaawaan ng Diyos ang manalig o ang manaig laban sa mga paghatol. At ang lohika ng paghatol ay magsuko sa kabalintunaan o sa paradox ng pag-ibig ng dakilang Diyos. Amen. To God be the glory. So, makikita po natin ito sa mga talata na batayan ng ating ating pag-aaral. Halimbawa sa talatang sa John 3, Hunas 3, mahaba 'yon. But doon nga po na ang sabi roon 40 days mula ngayon ay wawasakin ang Nineveh. Mm-hmm. But hindi nangyari, dahil ang tao ay nagsisi. And then sa 2 Peter 3:9, huwag ninyong gagantihan, huwag ninyong gagantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong susumpain ang sumusumpa sa inyo. I-bless ninyo sila kaysa tinawag kayo ng Diyos para tumanggap ng blessing. Mm-hmm. Right. Okay. So, kabaliktaran sa kaisipan ng mga tao. But ang Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kabila ng mami-misunderstood ng tao na hindi natupad yung hatol, ay yung pag-ibig ng Diyos ang siyang nanaig. Mm. So, at nakita natin na ang mga tao ay nagsisi at yun naman talaga ang nais ng Panginoon. Kaya lang, labag kay Hunas. Oo nga, Dad. Kasi gusto ni Hunas makaganti doon sa mga dahil kaaway niya yung mga yun eh. Apo. Okay. But ang kaawaan ng Diyos ay hindi natin mamanipula Apo. dahil lang sa galit natin sa ibang tao. Apo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at ang kanyang kaawaan ay laging sagana. Amen? Mm-hmm. So, yun yung Jonas paradox. Opo. Nakakatuwa yun, Dad, kasi dun sa simula't simula, sinabi na talaga ng Panginoon, ng Diyos na madidestroy sila. Pero, andun din yung concept na pinapunta nga si Jonah eh. Correct? Pero tumakas. O nga ba, ibig sabihin, sa simula pa lang, pinapunta na si Jonah para siya yung sabihin dun sa mga sabayan ng Nineveh, humingi kayo ng tawad, mag-repent kayo. Mm-hmm. Yes. Pero yung puso kasi ni Hunas, dahil nga kaaway niya yung mga yun. Po, natural po. Abay, Opo. Instead na gusto niya hindi mag-repent para makaganti siya doon sa mga. Opo. But ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mo Yes. So, yun yung Jonah paradox. Opo, kasi totoo yun. I mean, sa simula't simula pa, para lang yung ganito eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. God so loved the world. He gave His only Son. So, yun yung sagot ni Lord dun sa ginawa ng tao na mas pinili nila yung panloloko, yung fake news ng dyablo kesa dun sa pangako ng Diyos. Di ba po yun? I mean, automatically kung ako, I would think, ang una kong paparusahan kita, gagawa na lang ako ng bago. Ganon di ba, Dad? But hindi ang Panginoon, dahil maawain talaga ang Panginoon. Po, at saka yung pag-ibig po ng Panginoon. So, ganun na nangyari. So, sa paradox na yon, yung akala ni Jonah na mapaparusahan, hindi makikinig. Yung gano'n. So, nangangaral siya. Nangangaral siya, pero sa utak niya, huwag kayong makinig para maparusahan kayo. Hindi, nakinig. Nag-repent. Yes. Diba po? Nag-sackcloth nga po. So, nung nakita ng Diyos yun,
Ay, nagrebelde si Jonah. Oh yes, kung itutuloy mo yung Jonah Babasahin niyo po yung nagrebelde si Jonah. correct. Parang, Nagsisi na yung mga tao, galit pa Aba. siya. para yung the older brother sa prodigal son. Yes, yes. Di ba po, Dad? Yung bang tipong, di ba sa prodigal son, inubos na yung kayamanan ng tatay niya, tapos nung humingi ng patawad, pinatawad ni tatay. Pagkatapos ng pinatawad ni tatay, anong nangyayari? Nagalit yung Nagalit si panganay. kuya, di ba? Ganun. Winaldas na yung kayamanan Kayamanan, mo. Tapos ganyan po yan, tatanggapin mo pa rin, grabe di ba? ka. Tapos ako, tagal-tagal ko Ano? na dito, hindi mo ako pinagpaparty na ganyan. Alam mo, Dad, Ah, nalimutan ng kuya kung ano yung meron siya. correct. At Yung saka position lagi niya, kasama kasi yung tatay niya, hindi niya Oo. pinahalagahan yun. Correct. Oo, Di ba yung- po? Yung presence niya, Na may- yung tatay kanya, kasama niya. opo. Yung kasi yung puso anak na hindi Totoo maganda. po, opo. Kaya, tama yun. This is a paradox kasi si Jonah na napilitang sumunod. Tapos, nagbago ang Nineveh. Oo. So, hindi tinuloy ng Diyos ang kanyang parusa. Nagrebelde siya. Pero Correct. ano na naman. Napahiya siya kasi Apa. sabi niya, 40 days from now, wawa sa akin. No? Napahiya siya. Kasi gusto So, nga niya mangyari yon. At Opo. napahiya siya dahil ang pag-ibig ng Diyos Yeah. you could not, Opo. you could not manipulate the love of God. Ang aking pong take on ngayon, may mga tao tayo, may mga kamag-anak tayo na maaring hanggang ngayon hindi pa sila sumusunod sa Panginoon. Hindi pa sila tumatanggap sa Panginoon. Ang gulo ng buhay nila. Wag ho natin silang i-judge. Wag ho natin basta tayo, mahalin natin, sabihan natin tungkol sa Panginoon. Kasi ang Panginoon naman pa rin ho ang magko-convert Siya sa ang bahala, Kanya. no? Oho, siya pa rin ho ang bahala. Ang sabi lang sa atin, ibigay natin yung Apo, message. ibigay natin yung message, mahalin natin sila. Yun po yun. So, wag Correct. natin silang i-judge. No po? Wag nating hatulan. Kasi dapat yun wag mong hatulan. Kasi yung hatol, meron din po yung Kabaligtaran. pwede ring mabago. Oo. O, di ba? Yung sabi Yung niyo yung hafak. hafak. Pwede siyang mawasak, pwede siyang magbago. So, nasa kanya hong pagpili yun. Basta tayo lang, hanggat nandito siya, di ba, now is the day of salvation, give him that Bring the opportunity. message. Apo, the message to them. Okay. So, pray na po tayo. Amen. Let's pray. Sige. Panginoon, maraming pong salamat. Kasi totoo nga naman po, ang iyong pag-ibig, paradox. Hindi po namin maunawaan. Sabi nga, our brain cell will never comprehend your such great love for us. So Lord, salamat po doon. At kami bilang mga mananampalataya nakaranas na yung pag-ibig. Panginoon, patuloy yung desire namin, oh Lord, na patuloy namin itong ibahagi sa mga mahal namin sa buhay, Lord. mga Yes, kaibigan Lord. namin. Minsan, Panginoon, nawawalan na po kami ng pag-asa. Pero ikaw po, hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi nawawalan, hindi nagsastop yung pag-ibig mo. So Lord, patuloy mo po kaming gabayan, tulungan para po patuloy na malaman namin po, Panginoon, ang iyong layunin. So Lord, salamat po doon. Lord, thank you din po sa mga kaibigan namin na today is their special day. Si Tita Puyis, Panginoon, Auntie Puyis, Afong Abanyo, salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless her, Lord. Thank you kasi pag binabasa ko po, Panginoon, yung mga post niya, lagi po ako na-inspire na magpatuloy, Panginoon, sa at nagiging inspiration. Hindi lang po siguro sa akin, sa marami pa pong iba. Marami pong salamat. Ganon din po, Panginoon, kay Jeng Jimenez Valencia, kay Jeanette Articona Brosas, kay Melvin Pablo Pascual, ganon din po kay Lenny May Kasintahan, kay Elimina, pagpalain mo po siya. Ganon din po kay Diana Rose Sanchez. Lord, dalangin ko, ikaw po ang siyang gumabay sa buhay ni Diana at patuloy kang makilala, Panginoon, ng lubusan. Ganon din po, Panginoon, kay Avis Kiel Ducot. Salamat po sa kanyang buhay. I pray also for his family that you will continue to bless them, O Lord. Lord, marami pong salamat kasi napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. Salamat po sa kasaysayan ng Nineveh, sa mag-itan ni Jonah, Panginoon. At nagpapasalamat kami dahil hindi namin mamamanipulate ang iyong pag-ibig, ang iyong kaawaan. Amen. Kahit mangaral kami ng ang aming layon ay parusahan ang mga tao. Dapat ikaw, Diyos, ay maawain at pag ang tao ay nagsisi, iyo pong patatawarin. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Nawa ang aming dalangin, dakilang Diyos, sa mga
tagapakinig sa mga sandaling ito, nawa Panginoon kung ikaw ay nangungusap sa kanila, ay ang iyong kaawaan, ang iyong pong pinagkakalob sa kanila, at kung ito'y kanilang tatanggapin, mararanasan nila ang tunay na kaawaan ng Diyos sa pagliligtas sa kanila. Yes, Lord. Kaya Panginoon, huwag po ninyo kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Skies are blue. Sa atin pong pagsunod sa Panginoon, talaga pong tutok tayo sa Panginoon. May mga bagay-bagay na minsan hindi natin maunawaan, no, Dad, no? Yes. Pero wag ho, just trust the Lord. Kasi He will bring it to pass and He will lead us to the right direction. Amen. So that's a choice we have to make. So ito po si Beth Flores, hindi po ako nagsasawang mag-remind. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Amen. Apo. Sa ngalan po naman ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba at niluluwalhati, at sa pamamahalang technical naman ng kapatid na Reggie Villena, At Kina Villanueva, ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz nagsasabi, kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na naman. Gabay. I love you. I hear babies crying. I've watched them grow. They learn much more than I ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes. I think to myself, what a wonderful I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful